Thank God, covered kami. Although it's not enough. They'll give us around 600,000 pero to rebuild the whole house, 1.6. And ayun yung second floor na wala ka nang makita ngayon. Nawala na yung second floor completely. This house is meant to burn, pero yung tao meant to be alive. Ganun ko siya nakikita eh. God prepared me for this. Minsan iniisip ko parang abnormal, no? Bakit ganun? Hindi ko siya nakikita ko siya, pero kasi napakinabangan ko siya eh. So parang nakakalungkot lang na wala na siya. Pero yung iisipin mo na yung parang too attached ka doon and hindi ka na makakilos kasi ano ka. Siyempre when I heard the news, I was so sad. Bigla. I think that's the first feeling. I was so shocked. Kasi I was in the office. Tapos tumawag si Kaden, video call. Tapos sabi niya, Mom, may fire, ganyan. And then nakita ko sa video, tinatry ni Tino na i-fight yung fire through the hose. Na ano naman niya, pero bigla na lang may malaking fire na nakita ko sa video. And then the call was cut. Tapos I look at the camera, CCTV, wala na rin ako makita. So I got so scared. Thank God pa rin, it's a blessing. Kasi normally, 95% of the time, after work, kasi barista siya, he went home early. Tumawag siya sa akin. Sabi niya, babe, it's quiet kasi winter. Cafe yun eh. And ice cream. So, hindi masyadong busy. So, sabi niya, babe, sa tingin mo, mag-close ako early. Sabi ko, yeah, it's okay. Kasi ano naman eh, kung quiet. So, he went home. Normally, mga 4:30 yan. He went home around before 3 o'clock. Eh, yun talaga, when he goes home, gusto niya pagluluto si Kaden. Kasi pag wala siya, Kaden would eat out. So, nagluto siya. And then, all the time, 95%, he would go up after all the things that he needs to do para matulog manonood siya ng movie sa theater and then tutulog na sa reclining chair. But that time, nandito siya sa massage chair. Kung nandun siya, wala na. Sunog na siya. Pero he was here para maamoy niya mas quicker. Kasi pag doon, di mo maamoy quicker. He did the right thing. Yung wet na towel, nilagay niya dun sa cookware kasi nagluluto siya eh. Akala niya na turn off niya. Yung pala hindi pa. Tapos nagpunta na siya sa massage chair, naka-headphone, nakikinig ng music, and then nakatulog siya. And then nag-alarm na dinig niya. Buti na lang, no? Naka-earphone, narinig niya pa yung fire alarm, smoke alarm. Tapos may hika siya, so na-inhale niya yung smoke. So smoky na yung house nung nakagising siya. So ginawa niya, kumuha siya ng wet towel. Tawag niya si Kaden, Kaden, wet towel. Kaden naglilinis ng car sa labas. Binayaran siya ng tatay niya after cooking, after eating. So, ayun, nilagyan niya ng wet towel yung ibabaw ng cookware. Nawala naman yung apoy. Well, he didn't know, may spark na pala na pumunta dun sa vent. So, all this time na nangyayari to, akala niya wala na, smoke lang. Pero yung taas pala, on fire na sa vent. Ayan, mabaybay na siya sa taas ng bahay. Until hindi na nakaya ng taas, bumagsak na yung vent. Doon na bumagsak yung usok tsaka yung apoy. So bakit pa siya sa second floor to check kung okay? Walang fire. He didn't see anything. Pero yung ceiling and yung mga pipe on fire na. When the fire happened, the front of the house is full of smoke and fire. So hindi sila makadaan doon sa labas, which is so easy. So what Kaden did, dito siya dumaan. From the kitchen, nag-run siya dyan, lumabas siya dito. Andito siya lumabas. Can you imagine kung ang inisip niya, paano yung laptop ko o yung play game ko? Paano kung bumalik pa siya sa room niya? And, hindi niya naisip yun eh. Actually, as I was talking to him, sabi ko, paano kung on fire na lahat? Saan ka dadaan? Sabi niya, he will cross the fence. He was so ready. And he's just 13. Can you believe? Sabi ko, ang galing. Hindi niya naisip. Wala siya naisalba kahit isa. And even si Tino, even cellphone niya na mahal niya, hindi niya malang naisip, kunin ko muna yung cellphone ko. Wala. All they thought about was, I wanna survive. Parang ganun. So, kaya sila naka-inhale at nag-stay longer. Kasi hindi nila makita isa't isa. Kasi they run different ways. So, parang sa sobrang smoke, wala kang makita. Wala siyang visibility. So, they keep calling each other. Kaden, tatay. But you don't know where the voice is coming from. So, si Tino, stay pa siya a little bit longer kasi asa na si Kaden? Wala mo siyang cellphone. So, wala siyang makita sa paligid. So, nung narinig niya na si Kaden lumabas na, tapos siguro na ano niya na nasa labas na, that's when he went out. Doon pa rin siya dumaan sa entrance.
And ayun, tinatry niya pa rin. Sabi ko nga, ano bang tingin mo, firefighter ka? Bakit you still try to? Talagang kinuha niya pa rin yung hose at tinatry niya pa rin. Sabi niya, kasi parang feeling daw niya, hindi naman masusunog lahat. Parang baka kaya pa, may kaya pang isave. Sabi ko nga sa kanya, inisip mo ba na mamamatay ka na? Sabi niya, no. Sabi niya, up to the last breath, lalaban ako para mabuhay ako. Parang ganun. So sabi ko nga, God is so good. Nilagay niya yung tamang tao. Kasi kung ako yun, nagpanik na ako. So, ito yung bahay namin. Ito yung entrance. Yan. Pasok kayo. So, ito yung kwarto ni Kaden. Yan, dyan siya nakatambay. Walang na-save dyan kahit ano. Isa sa mga unang room na tupok ng fire. And, ito yung papunta sa taas ng bahay namin, sa kwarto namin. Safe pa naman hanggang dito. Pero hindi na pwedeng pumunta after. Kasi wala na talagang natira sa second floor. So, on the right side dito, kung aakyat ka pa, you can see the theater. Diyan tumatambay si Tino pagkagaling niya sa work. Nanonood siya ng movie, tas makakatulog na siya. Tapos, may stairs pa papunta sa room. So, nandito yung malaki naming bedroom. Tapos, yung mga dresses ko. Walk-in robe, yung bathtub. Ang buong level na to, room lang namin. So, it's quite big. Para siyang hotel style. So, yung second floor, yung unang damage ng fire. Parang bumaybay dun sa duct ng aircon. Kasi spread out yung aircon centralized. So, unang natupok yung taas. Yung mga dresses ko, makikita mo dyan. Yung mga gamit ni Tino. Lahat yan galing sa second floor. Ang dami nun, grabe. When you enter the house, bubungad sa'yo. Dati, syempre, yung dream kitchen ko, open plan yan. So, kitchen area, which I do my cooking, some of the videos, sa mga paggagawa ko ng broth, smoothies. Tapos, andyan yung mga salad master ko. Yung iba na save naman, dito sa right side dining area. And then may other room there. Doon nakahiga si Tino, doon siya nagmamassage that time when it happened. So, nandun yung study area. And that was this is my favorite part of the house. Kasi nga open plan. This is the reason why I bought the house. Lalo na ako, na mga bata rin. Pagpasok namin during the open house, parang nakita namin yung kitchen and then may pool. Parang ang ganda lang ng view, ang ganda ng ambience. It's so relaxing. And then yung kwarto ni Carlene, eto medyo marami siyang na-save. Pinagtiyagaan niya kahit mga amoy usok yung damit niya. Kasi hindi naman yung roof yung na-damage. Pero syempre, namimiss to ni Carlene. Lagi na yung pinag-uusapan na. Sabi niya, Mom, I miss my room. I wanna put it back the way it was. Kasi sila namili ng mga furnitures niyan eh. I gave them the budget. Sige na, kayo na maghanap. Mukhang okay pa naman yung bed do. Tapos kaya special to kasi may sarili siyang bathroom. I think it was the master's bedroom before they renovated the house. Kasi yung second floor inad na lang eh. So marami siyang na-save dyan ng mga toiletries. Pinagtiyagaan niya yan, punasan. Siya yung pinakamaraming nahakot. Actually, until na tinatanong niya ako, Mom, look at my clothes. Parang pwede pa naman. Yan, mga dress niya. Ang dami pa actually. Kaya lang, ang hirap kasi kahit ilang beses mo na siya nalaban. Amoy usok. Yan, inaamoy mo ngayon. Yan yung maaamoy mo. Kahit ilang beses na. 2 times nang nilaban, amoy pa rin. Siyempre, yung mga photo albums, yun yung naunang isave. Nadala na namin siya sa storage. It was in the other room. And then, itong ayan, buo pa yung aming family photo. Ito yung kwarto ni Mama when she was here. Thank God, wala na siya. So, wala na ring natira. Halos, wala ko na save dyan. Kasi katabi ng kitchen. So, siya yung isa sa unang bumagsak. So, dyan siya, nagtitiklop siya ng damit, nanonood siya ng Facebook. Kasi ito yung laundry. Yes, wala na siya dyan nung sila ni Carla sa Philippines. Ito yung unang-unang room na talaga. Sobrang nilamo ng apoy.
spare room. Pero may mga damit dyan na mga spare. Pero wala talagang natira dyan sa room na yan. Room ni Carl, yung alahas na bigay ni Papa, hindi mabigay. Binili namin kay Mama yung ring niya. Very important yun. So the forensics help us. Nandun kasi sa gilid. So yung mga nasa drawer, na-save naman. Kasi nga yung taas talaga yung bumagsak siya eh. And may sarili din siyang, parang yung bathroom, meron siyang way going to the bathroom. Yan, may door papunta sa room niya. So masaya din siya dyan sa room niya kasi laki-laki. Ay, nagagawan sa kay Carlene. Kaya lang only girl. So gusto niya yung bathroom niya, sarili niya. Hanggang ngayon, sa susunod na yung bahay, ganun pa rin ang issue. Etong part na to, supposedly yata gym yata to. Pero ginawa lang namin siyang parang storage. Kaya ngolekta ng mga bote pag naglalakad ako sa morning. And then sampayan, yan ang best friend ni Tino. Gusto niya yan. May sampayan dapat. Ng mga bike. Hindi pa namin nadadala sa storage. So, ito yung area na study room. Dito natutulog si Tino. So, that was the massage chair. Kabibili ko lang yan. Mahal-mahal. So, dito yung naging skeleton na lang. Tapos, ito yata yung air conditioning na bumagsak from the top. Monkey bars. Panto ako pag may mga bata dito. Kasi parang at least napapakinabangan. Kesa nakatambak lang. Ayaw ko ng ganun. Gusto ko napapakinabangan. Part ng bahay, parang extension before the pool area. Andyan yung piano ko. Nami-miss ko na yung piano ko. Kawawa naman yung piano ko, no? Nag-aaral pa lang naman ako that time. Taught. Simply piano. Pero kami ni Carlene, bonding moment. Every time na mag-play ako, lalapit na yon. O kaya every time mag-play siya, ako naman yung lalapit. Parang ganun. Ako kakanta siya mag-play. Parang, ewan ko, I just love music. And every time naririnig ko yung melody, tapos nakukuha ko siya, naririnig ko, I feel happy. I can stay 2 hours, 3 hours when I was practicing pa and learning about it, na hindi ko na mamalayan yung oras. And then, ito kasi ni-require ng council na lagyan ng fence para safe yung pool. Hindi pwedeng alisin yung tubig ng pool kasi fiberglass, baka sumabog. So, yan pa rin yun. Buti nga umuulan kasi nalalagyan siya ng tubig. Otherwise, magda-dry up na yan. So, ito paborito kong part ng house, especially pag summer. Kaya binili ko talaga yung chair na yan para nakatambay lang ako dyan. Nagmumuni-muni kung paano makakapag-demo. At saan magde-demo. Tapos, ayan, yung pool. Si Kay din ang gamit na gamit yan. He would invite his friends, mag-sleep over sila. Pati ako, nakikisaw-saw din pag summer. Hindi ako marunong lumangoy. Makikidip-dip na din ako dyan. Tapos niregaluhan nila ako nung Christmas ng mga floaters. So, medyo malalim siya. Kaya hindi ko kaya din. Doon lang ako sa medyo Hindi pa ako natututo lumangoy na wala na yung pool. And then, I drove here. Nakita ko yung fire sa freeway pa lang. It's all smoky in the area. Tapos, I can hear the fire truck na nagra-rush going to, of course, this location. Tapos yung street sarado na. So I didn't get the chance to drive here. Ang dami ng tao, naglalakad, sasakyan nakapark. And then nagpark ako a bit further down there. Naglakad na lang ako to here. And then nakita ko si Carlene lumalapit. And then she was crying. She said, wala na tayong house. Sabi niya ganun. And siguro as a parent, di ako nalungkot. Mas nalungkot ako sa nakita ko na yung anak ko nalulungkot. Parang ganun. Siguro yun yung sad part. And then nakita ko si Tino, nandun siya sa side street. And then he approached me, he hugged me. And he said, I'm sorry. And I said, no, you don't need to say sorry. Don't think about it. It's just a house. I don't know, ganun talaga yung mindset ko. It's just a house. These are just things. We can always build a new house. We can always buy things. Importante buhay. That's why every time I look at it, I feel like this house is meant to burn, pero yung tao meant to be alive. Ganun ko siya nakikita eh. Kasi the way things happen, the way it happened, kung nasan kami, Carlene and I are the strong ones. So, pero hindi kami strong pag nandyan sa time ng trouble. Sila yung mga lalaki yung strong. Kami after. We can maneuver. Pero kung ako'y nandito, mararattle talaga ako. So, nakakalungkot.
Hindi ko nalulungkot. Parang siyang tao. Nakasama ko. Hindi ko na siya makakasama. Parang ganun. Yun lang, yung attachment mo dun sa isang tao na nawala sa buhay mo na sinerve ko for 2 years. Siguro servant, siguro. Na sinerve ka for 2 years. Tapos biglang umalis na. Hindi mo na makikita. Doon lang gagaling yung lungkot. Hindi sa attachment to it. If it happened 10 years prior, hindi ako ready. Pero ngayon parang feeling ko, inihanda nga ako. Ba't pa ako maninisi? So at the moment, we're looking for a house to buy na. Hindi na lang to rent. Para at least amin. And then after 2 years, pag natapos na yung pag-rebuild nito, hopefully, matapos siya ng 2 years, then we're gonna move again here. And then, parentahan na lang yung next na property. Para at least the equity of that mag-build din ng value. Parang ganun. Parang I think I need to be more strategic when it comes to financial. I wanna do it right. Ito yung pera, hindi naman masyadong malaki, pero how can we maximize that money from the insurance na hindi din naman mag-suffer yung life namin. So parang tamang balance. So we keep coming back here. Ilang beses na din. Just trying to, hindi mo makukuha na isang beses eh. Kasi hindi mo din alam kung ano yung gusto mo i-save. Pero naka 3 or 4 times na yata kami just to get some things na pwede namin i-salvage. Sayang eh. Kahit basahan nga sinasalvage ko. Nakakatawa. Kasi sabi ko sa mga anak ko, kala mo lang, pero pag nandiyan na yung bahay, ang dami mo palang bibilin. So kung hindi naman nasunog yung basahan, di lalaban ko na lang. But anyway. I think ako sa buhay kasi very simple lang eh. Hanggat buhay ka, malakas ka, healthy ka, makaka-work ka pa. Nasa Australia tayo. That's how I see it. We came here with $5,000. And then we were able to build this and others. So, kung nagawa namin, we can do it again. So, I think it's the faith. And yung siguro, family ko. Malalaki na yung mga anak ko eh. Nakakatulong ko na sila sa pagpaplano, pag-iisip, pag-strategize. May mga businesses pa rin naman kami, up and running, even if we're away. We have the cafe, tas yung salad mass. So we are thankful for the people na binigay ng Diyos sa amin. Kasi kahit wala kami, they can navigate. And until now, kahit nandito ako physically sa Perth, I'm not doing a lot sa office. Sinabi ko sa kanila, it's just that my physical body, parang hindi niya kayang i-cope pa eh. I'm okay mentally, pero the body is resisting na yung overload ng adrenaline. So, I have to take care of my health and my body. So, konti-konti lang yung participation ko. They are doing a lot. So, yung tao sa paligid ko, yung mga siguro properties na meron kami, resources na meron kami, yun yung pinanggagalingan ng strength. And of course, faith. Na alam ko naman lahat to may dahilan. Hindi ko palang alam ngayon, but I know time will come, I will know. So, yun yung pinanggagalingan ng strength.